Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Brad Steve Ebuti sa Catholic Faith Defender sa Fair Society. Kami po ay nasa barko ngayon. Papunta kaming Korea. Then, isa sa mga activity namin mga kapatid dito sa barko ay ang pagkaroon ng Bible study every Sunday. Then, maliban doon, pinag-aralan namin ang iba't ibang doktrina ng ibang relihiyon, lalo na sa dating daan sa pamumuno ni Brother Eli Soriano, mga kapatid. Then, sad to say, nung pinag-aralan namin ang sinasabi ni Soriano, mga kapatid, marami pong kontra-kontra. Ibig sabihin, ang may payo ko lang sana sa hindi lang kang Brother Eli Soriano, pati na rin sa ibang pastor, na pag nagbasa ng Biblia, kailangan marunong tayong i-harmonize natin yung chapter and verse. Ibig sabihin, pag nagbasa ka dito, kailangan hindi siya mag-contradict sa ibang verse o chapter sa nakasulat sa Biblia. Kailangan ang ituro natin yung buong katotohanan. Hindi lang yung nagsalita ka, tapos yung binabasa mo, nung magpaliwanag ka, iba. Yung paliwanag mo, iba sa nakasulat sa ibang chapter and verse sa Biblia. So therefore, lalabas na nagbasa ka ng Biblia, kaya lang yung paliwanag mo out of context. Ibig sabihin, binasa mo ang Biblia na hindi mo naunawaan kung ano ang binabasa mo. Ngayon mga kapatid, ipakita ko sa inyo ang isang debate. Mr. Eli Soriano versus Victor Villas sa St. Peter's Men's Society. Yan po ay isang Katoliko. At ang tema na pinag-usapan nila ay ang which is the true church. Alin ang tunay na iglesia, mga kapatid. Ngayon, isa sa mga highlights na gusto kong ipakita sa inyo, yung sinasabi ni Brother Eli. Pagkatapos noon, magbigay po tayo ng komentaryo para malaman natin kung si Brother Eli Soriano nagtuturo ba ng buong katotohanan, mga kapatid. So, pakinggan ninyo, tingnan ninyo ang sinasabi ni Brother Eli. Pero paano mo sasabihin ngayon na pinangatake? Hindi ako nangangatake. Wala akong sinasabi nun. Ngayon, sabi niya, pupunuin daw ng bunga ang buong sanlibutan. Ano raw ang bunga? Miyembro. Miyembro raw yung bunga. At gayoy, maging akin kayong mga alagad. Sumiyembro. Pupunuin ang bunga, magiging alagad. At gayoy, maging akin kayong mga alagad. Sumiyembro. Pupunuin ang bunga, magiging alagad. Pero ang bunga, miyembro. Miyembro raw yung bunga. Tingnan mo kung mag-interpretasyon mali. Babasa ako. Tingnan natin kung ano yung bunga. Ano ba yung bunga? Ano yung bunga? Ate niya? Ako ang puno ng ubas. Sino ang puno ng ubas? Kristo. Kayo ang mga sanga. Sino ang sanga? Mga Kristiyano. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Ano yung bunga? Ano yung bunga? Tuloy. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Anong bunga? Gawa! Hindi miyembro! Hindi! Gawa! Amen. Oh, anong katunayan? Anong katunayan na mali interpretasyon niya? Oh, pakinggan nyo, mali talaga. Kahit saan mo hanapin, mali. Eto, babasa ko. Mateo, sabi ni Kristo ito, si Kristo may sabi, ang ating Panginoon sa Kristo. Ano sabi niya? Mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta.
yung malulokong mangangaral. Na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Katapot sa loob ay mga lobong ganit na maninila. Ano ngayon? Sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila. Anong bunga? Tao? Miyembro? Alagad? Tuloy natin. Mga kapatid, so napakinggan ninyo ang sinabi ni Brother Eli. Sa totoo lang, honestly speaking mga kapatid, tama yung binasa niya, pero mali yung konklusyon niya. Tandaan nyo yan. Ang binasa ni Brad Victor Villas sa isang Katoliko ay ang San Juan 15 versikulo 16. Ganito ang nakasulat: ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga. Ang bunga dito ayon kay Brad Villas ay membro. Ang binasa niya ay ang San Juan 15:16. Ngayon, pinagmayabang ni Brother Eli na mali raw yung interpretasyon ni Victor Villas, dahil ang bunga raw ayon sa San Juan 15 versikulo 5 ay gawa. Tapos sabi pa ni Brother Eli, mali yung interpretasyon ni Victor Villas. Maling-mali talaga. Yun ang sabi ni Brother Eli. So mga kapatid, sa totoo lang, yung binasa ni Villas, tama yun. Ang San Juan 15:16, tumutukoy yan sa membro. Kaya lang, yung San Juan 15 versikulo 5 na binasa ni Soriano, tama din yun. Ang tinutukoy dyan sa San Juan 15 versikulo 5 ay ang gawa. Unum exemplum non est omnia, na ang isang bersikulo hindi buong Biblia mga kapatid. Dahil tandaan ninyo na ang salitang bunga sa Biblia maraming kahulugan. Yung sinabi ni Soriano na ang bunga ang ibig sabihin gawa, isa yan sa mga kahulugan. Take note, isa yan sa mga kahulugan. Pero hindi yun ang buong kahulugan ng salitang bunga ayon sa Biblia. Ulitin ko, sabi ni Soriano, mali raw yung interpretasyon ni Villas, dahil ang bunga daw sa San Juan 15:5 ang kahulugan gawa. Tama naman yung sinabi niya, pero nagkamali si Brother Eli nung sabihin niya na mali yung interpretasyon ni Villas, dahil ang sinasabi ni Villas, ang binabasa niya ibang verse, ang San Juan 15:16. Sabi kasi ni Kristo na ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aki kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Magsiyaon at magsipagbunga. Sabi ni Kristo sa San Mateo 28 versikulo 19-20, sabi ni Kristo na lumakad kayo sa buong mundo. Lumakad. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Magsiyaon nga kayo. Ang karugtong, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So ibig sabihin, magsiyaon at magsipagbunga. Ibig sabihin na ang bunga na yun, membro. Ngayon mga kapatid, ayon sa aking pag-aaral sa Biblia, mayroong 6 na kahulugan ang bunga sa Biblia. Hindi lang isa, kundi marami. Marami ang kahulugan ng salitang bunga ayon sa mababasa sa Biblia. Una, ang bunga mga kapatid, ito'y nangangahulugang gawa. Binasa ni Soriano, San Juan 15:5. Tama naman yun. Ang mali lang doon, yung konklusyon niya na mali raw, hindi membro ang bunga. Pero mga kapatid, kung basahin natin ang Biblia,
sa 1 Corinto 9, versikulo 1 sa Mabuting Balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Sa 1 Corinto 9:1. Pakinggan ninyo mga kapatid kung ang bunga dito gawa ba ayon sa paliwanag ng Suryano. Sabi ni San Pablo, hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ako si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo, take note, hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod? Ano yung bunga doon? Gawa? O, mali si Suryano. Mali. Ang bunga sa 1 Corinto 9, versikulo 1, membro. Kayo. Ano yung kayo? Ang bunga ng aking paglilingkod. So, maliwanag na ang bunga dito, hindi gawa, kundi membro, alagad, tao. Ngayon mga kapatid, as what I have said earlier, sabi ko na tama yung binasa ni Suryano. Ang mali doon, yung conclusion niya, na ang salitang bunga, yun lang ang kahulugan noon. Mali yun. Dahil ang bunga na ang ibig sabihin ay gawa, isa yan sa mga kahulugan, pero hindi yan ang buong kahulugan sa salitang bunga, mga kapatid. Ngayon, so napatunayan natin, una na ang bunga, ayon sa 1 15, versikulo 5, ibig sabihin, gawa. Sa 1 Corinto 9, versikulo 1 sa Mabuting Balita Biblia, ang salitang bunga ay nangangahulugang membro. Membro. Pangatlo, mga kapatid, ang salitang bunga minsan ay nangangahulugang sanggol o yung isang bata, mga kapatid, na nasa sinapupunan pa ng isang ina. Basa. San Lucas 1, versikulo 42. Nung si Santa Elizabeth, puspos ng Espiritu Santo, siya'y sumigaw ng malakas doon kay Santa Maria. Sabi niya, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Napakaliwanag ha? Sabi ni Santa Elizabeth, doon kang Santa Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Bunga ng iyong tiyan. Sino yung bunga na nasa sinapupunan ni Santa Maria? Gawa yun? Hindi. Ang kahulugan noon, mga kapatid, si Kristo, nung siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, tinawag siyang bunga. O ano yung bunga doon? Hindi gawa yun. Sanggol yun na nasa sinapupunan ng isang ina. O tatlo na. Pang-apat na kahulugan ng salitang bunga ayon sa Biblia. Minsan, mga kapatid, ang bunga mismo, yung nasa punong kahoy. Mabasa natin sa Genesis 3, versikulo 22. Genesis 3, versikulo 22. Ganito ang nakasulat. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay, at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy. Ano yung bunga dito? Yung makakain mismo, yung nasa punong kahoy. Apat na. Panglimang kahulugan. Ang bunga, mga kapatid, ay minsan nangangahulugan sa kabanalan. Kabanalan. Holiness. Nasa Roma 6, versikulo 22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at